Okay, so ito yung equivalent ng dark and light side of life natin. Pero yung discussion ngayon is all about health. This is the tarot edition about health reading, okay? So June 30th, episode 145 for the dark and light side dapat. Pero dahil sa gusto nating malaman yung tungkol sa kalusugan natin, di ba? So ito na muna yung gagamitin natin. Okay, so maliit ito. Pero we'll see. Kukuha tayo dito ng 3. Ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, 'di ba? Bakit tayo nagkakaroon ng maraming side effects maliban sa problema natin sa kakapusan ng pera, sa kakapusan ng sahod. Okay? Yung iba kawalan talaga. Okay? So una, Two of Swords, decision. Pangalawa, the Empress. Ay, nako. And pangatlo, nako, masyado. This is the Queen of Pentacles. Okay. So, posible na yung nagdudulot sa atin ng malaking stress or nagkakaroon ng health issues is yung ina talaga. Siguro, yung iba kasi, no, may sakit yung mama nila, hindi sinasabi sa mga anak, hindi sinasabi sa asawa. Tapos, yung nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit yung mama nila or yung mother ninyo is dahil sa hirap na silang mag-budget. Minsan, sila mismo, solo parent sila nagtatrabaho. Tignan mo yung mga bulaklak, di ba, itim na. Ibig sabihin, ito na, umabot na sa sukdulan yung kalusugan ng ina na hindi na niya kaya. Kung na-refer ito sa OFW, siguro ito na yung retirement age ng ina na hindi na niya kaya. Tignan mo, di ba? Kalahati ng katawan niya, buto na. So, ibig sabihin, pagod na siya. So, hindi na niya kaya. At posible na talagang mangangalansay na siya dahil sa pagod at hirap. Ito yung mga nanay na uliran. Hindi naman kasi sinasabi na kapag uliran yung ina mo, wala ng pagkakamali at pagkukulang. Ito yung mga nanay na nagkakaroon din naman sila ng difficulty sa desisyon nila. Kasi maliban sa pagiging ina, no, anak din sila, minsan kapatid din sila, minsan bayaw, minsan kaibigan. Lalong-lalo na kung may asawa, 'di ba? So if this person or this woman or this lady has a husband, mas mahirap ito. Kasi yung problema niya sa anak niya, may problema pa sa relasyon niya sa asawa niya. Posibleng ganito, na parang pakiramdam niya mamamatay na siya. 'Di ba? Pakiramdam niya wala nang kapag-asa. 'Di ba? That is the Queen of Coins. So, ibig sabihin niyan, pera, related sa budget, at sa kalusugan. Lalong-lalo na kalusugan. Kasi magbabag down talaga magbabag down kalahati ng katawan. So, posible na yung ibang magulang ngayon, no, is nandun na sa stroke mode, yung ibang magulang nandoon na sa kidney trouble, heart failure, ano pa bang common na problema? Alzheimer's. Yun yung pinakamahirap doon. Yung makalimutan ka ng nanay mo, na kung sino ka, makalimutan ka na asawa ka niya, kaibigan ka niya. Ito yung pinaka mga masasakit, no? Na may sinasabi siyang pangalan pero iba yung kaharap niya, iba kausap niya. May mga nagre-reflect siya ng mga nangyayari sa buhay or pangyayari na minsan hindi mo akalain na nandoon siya sa panahon na yon, di ba? Kaya yung mga desisyon sa buhay, sa mga anak, no, sa mga asawa, ito na yun. Huwag niyong hayaan na humantong pa talaga sa masyadong malala. Kung sa tingin niyo malala na yung health niya, no, kapag hindi siya talaga gumaling sa doktor,
dun na kayo, gawa kayo agad ng desisyon. Ipa-ritual nyo siya, ipa-faith healer nyo siya. Dahil minsan kasi hindi lang natural eh. Minsan kasi pinabarang siya, pinakulam, pinasumpa, 'di ba? Yung iba kasi kapag nasobrahan sa gayuma, nagkakasakit din. So, kung yung mga tao or may mga gumagamit ng gayuma para mahalin sila, pakasalan sila, maawa kayo doon sa ginayuma ninyo kasi talagang magbabag down yung health nila kasi affected yun eh, no? Hindi ko alam kung sinasabi ng tagagawa ng gayuma, the side effects of gayuma, but yung kalusugan babagsak. So, kawawa yung kalusugan ng tao. So, mas mabuti pa nga siguro yung love ritual na lang. Kasi yung love ritual is, mauunawaan niya yung consequences ng positive and negative. Unlike sa gayuma na talagang, ando doon yung pandaraya. 'Di ba? So, kung ikaw yung taong may ginayuma ka, kung duda kang ginayuma ka, kung duda ka na pinabarang ka, pinakulam, pinasumpa, or nagmana ka ng barang at sumpa at kulam, ipatanggal mo bago pa tumawid ang araw ng Hulyo. Kasi ang pangit nun, parang nagre-renew ka ng mga pagkakamali, sakit at kakulangan. No? Ito yun eh. This is all about health. So, bago ka pa humantong sa pagkabungo, no, bago pa humantong dito na kalahating katawan mo di mo na magagamit, ayusin mo na ang desisyon mo. Okay? So, if you want to book for a full private reading at saka faith healing, cleansing, yung pagtanggal ng barang, kulam at sumpa, at pagpapagawa ng love ritual at kung ano-ano pang ritual, let me know lang po. Okay? Thank you!